We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Kasama ang Coro Universidad de Dagupan, kami po ay namamasko mga kapuso. Pero kami ang magbibigay ng aginaldo. Mga balita at impormasyon para sa inyo. Tama partner, hatid natin ang mga lokal na balita mula Luzon. Dahil bukod sa material na bagay, pwede rin tayong magbahagi ng oras, pagmamahal at pagkalinga ngayong Pasko. Pero why not? Kung gusto nating i-share ang mga natanggap na bonus. Para talagang #feeling blessed ngayong Pasko. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, pista opisyal ngayong araw, December 8, dahil ngayon po ang Feast of the Immaculate Conception ng mga Katoliko. Kaugnay niyan, alamin natin ang huling kaganapan sa Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine, good morning! Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. Maaga pa lamang ay dagsa na yung mga deboto na nagpupunta ngayon dito sa The Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag para mag-alay ng panalangin at magsimba. Lalo pat ngayong araw nga ipinagdiriwang ang Feast of the Immaculate Conception, kung kaya't as early as 5 a.m. ay napakarami ng mga deboto para mag-attend doon sa First Mass na 5 a.m. Doon sa homily kanina ay sinabi ng pari yung importance, yung kahalagahan nga ng selebrasyon ng Feast of the Immaculate Conception. Kanina rin CJ ay nakausap din natin ng ilan sa mga deboto at kanilang ibinahagi yung kanilang experience, yung kung paanong lumalim yung kanilang pananampalataya. Kaya naman napakahalaga daw na sa araw na ito ay sila ay mag-alay din ng panalangin at makapagsimba kasama rin ng kanilang pamilya. Samantala CJ, after nilang magsimba, perfect din para ngayong long weekend na sila naman ay pumasyal dito sa Candyland-inspired Christmas Village ng Manaoag, Pangasinan, na ito yung nasa likuran ko lamang sa ngayon, CJ. Well, sa mga oras na ito, maaga na, maliwanag na, naka-switch off na yung mga Christmas lights, pero napakarami pa rin mga bisita at mga turista and even mga deboto ang nagpupunta ngayon dito sa Candyland-inspired dahil talaga nga namang napakaganda, nakakatuwa dahil talagang swak na swak ito sa mga chikiting, sa mga bata. Dinesenyo ito actually para sa mga bata. Kaya naman kahit maaga na CJ, ay best place para makapagpa-picture yung ating mga kapuso dito nga sa Candyland Inspired. At nakakatuwa din na since long holiday, long weekend, talaga nga namang pwede silang makasama yung kanilang pamilya na makapasyal dito nga sa Candyland Inspired Christmas Village. Samantala, CJ, ilang araw na lamang at magsisimula na nga rin yung simbang gabi at nakahanda na rin ang pamunuan ng The Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag doon sa inaasahang dagsa ng mga magsisimba, dadagsa doon sa simbang gabi, and even ng PNP Manaoag ay nakahanda na rin para doon nga sa inaasahang volume ng mga deboto. So ngayon pa lamang ay nagpaalala na ang simbahang Katolika, ganun din ng PNP sa mga magpupunta dito na syempre importante pa rin sa lahat yung faith sa ating Panginoon at malaman pa rin
rin syempre yung essence ng selebrasyon ng Pasko. Yun pa rin yung pinaka-importante sa lahat. Kaya naman sa ating mga kapuso, ngayong Friday mga kapuso, holiday, tayo na pumasyal, bumisita dito sa Candyland Inspired ng Manawag, Pangasinan. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nagliwanag ang Quintus Bridge sa Dagupan City sa makukulay na pailaw. Siksikan ang mabisitang maagang nag-abang. Kanya-kanyang kuha ng selfie sa Christmas pasyalan. Pinailawan na rin ang giant Christmas tree sa plaza. Agaw pansin ang mga namumutiktik na pailaw na ipinalibot sa lugar. Dinayo rin ng mabisita ang Paseo de Belen sa New de Venecia Highway. Tampok dito ang Belen na gawa ng iba't ibang barangay. Inumpisahan sa Thanksgiving Mass na sinundan ng Civic Parade ang formal na pagbubukas ng Puto Festival 2023 sa Calasiao, Pangasinan. Iba't ibang aktibidad ang dapat abangan hanggang December 12. Nakadagda naman sa December 11 ang Puto Day kung kailan magaganap ang Best Ways to Serve Puto, Puto Mosaic Construction and Design at Puto Eating Contest. Wala naman daw magiging problema sa supply ng puto sa bayan para sa mga nais bumili. Sa katunayan, doble na raw ang produksyon ng puto sa bayan kasabay ng Puto Festival. Samantala, kaliwat kanan ang warning sign sa paligid ng ginagawang bagong Dagupan City Hall. Anumang araw muling itutuloy ang paggamit ng mga malalaking construction equipment. Kaya ngayon pa lang, inabisuhan na ng Anti-Littering Task Force ang mga ambulant vendor na nakapwesto sa tapat ng City Hall na pansamantala silang paalisin. Ihahanapan naman umano ng paglilipat ang pwesto ang mga apektadong tendera. Samantala, nagsasagawa ng clearing operation ang otoridad para masigurong hindi lalagpas sa kalsada ang kariton ng mga ambulant vendor. Ipinahinto ng mga opisyal ng barangay at PNP ang operasyon ng drop ball sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Paliwanag ng bagong upong barangay chairman, pinahintulutan ng dating mga opisyal ng barangay ang operasyon ng drop ball sa lugar kasabay ng selebrasyon ng barangay fiesta. Pero dahil may tuturing itong iligal na sugal, ipinagbabawal ito. Idagdag pa na ilang metro lang ang layo nito sa isang paaralan at maging sa mismong barangay hall. Malimit din daw na nagiging ugat ng gulo o away ang drop ball sa lugar. Hindi na naabutan pa ang operator ng drop ball sa lugar. Iginit ng Mangaldan Police na hindi nila pinakihintulutan ang anumang operasyon ng illegal gambling sa bayan. Mahigit 50 hektarya ng manggahan sa Calasiao, Pangasinan inatake ng tinatawag na fruit fly. Nag-aalerto Jasmine Gabriel Galban. Sa ikatlong linggo ng Desyembre, sisimulan ng anihin ang mga bunga sa 2 hektaryang manggahan ni Mang Jose sa Barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan. Kung tutuusin, dapat sana'y aabot sa 300 na kaing ng manggang maaani. Pero sa kanyang tansya, swerte na raw kung makaani sila ng 200 kaing ng mangga. Karamihan kasi sa mga bunga, nasira at nabulok matapos tamaan ng fruit fly. Bibiyak sa kakuan na, mahulog na. Sa monitoring ng Calasiao Agriculture Office, aabot sa mahigit 50 hektarya ng manggahan ang apektado ng fruit fly. Katumbas ito ng kalahating porsyento sa kabuang taniman ng mangga sa bayan. Asahan na raw ang mababang produksyon ng mangga sa bayan ngayong Desyembre. Para maisalbang iba pang bunga, nagsasagawa ng malawakang pag-spray ng insecticide ang mga mango grower. Kasabay nito, may mga isinasabit din sa mga puno ng mangga na nagsisilbing proteksyon laban sa fruit fly. Fruit fly ma'am kasi ma'am yun yung naguhon doon sa mga ripe na fruit po natin or vegetable kasi doon sila nag-lay ng egg. And then kapag naka-enter na po sila doon, nakakapag-enter na rin po yung mga ibang bacteria na po pwede rin po na maging sanhi po ng cause nung fruit para mas mabilis po siyang masira. Sa ngayon, patuloy pa rin inaalam ng Agriculture Office ang lawak ng pinsalan ng pagtama ng fruit fly sa Calasiao. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Patay matapos pagbabarilin ang isang punong barangay sa Mangaldan, Pangasinan alas 6 kagabi. Nakilala ang biktima na si Melinda Tonet Murillo, 60 anyos, punong barangay ng poblasyon. Sakay ng SUV ang biktima papunta sa kanyang bahay sa Barangay Tibag nang pagbabarilin ng isa sa mga hindi pa nakikilalang salarin sa bahagi ng Barangay Road ng Purok 1 ng nasabing barangay gamit ang caliber .45 na baril. Tumakas sa mga sospek sakay ng motorsiklo matapos ang insidente. Tama ng bala ng baril ang tinamo ng biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan.
Dinala pa sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Agad nagsagawa ng dragnet operation ng PNP para sa posibleng pagkahuli ng mga suspect. Nagsasagawa na rin ng review at backtracking ng CCTV footages habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang motibo at kung sino ang mga salarin. Sa ikapitong araw ng search and rescue operation sa bumagsak na Piper plane na may tail number na RPC-1234 sa bulubundukin ng Sierra Madre sa Isabela, tuluyan na itong nalapitan ng mga ground rescuer. Ayon sa incident management team, alas 11 ng umaga kahapon nang marating ng mga ground rescuer ang bumagsak na eroplano. Unang nakita ang piloto na si Captain Levy Abul II na wala ng buhay. Gayunman, hindi nakita ang pasaherong si Irma Escalante sa crash site. Pero paniwala ng mga otoridad nakaligtas sa plane crash ang pasahero. May nakita kasi silang makeshift shelter na pinaniniwala ang ipinatayo nito malapit sa wreckage. Hindi pa nagbibigay ng karagdagang impormasyon ang IMT kaugnay sa pasahero. Kung magandang panahon ngayong araw, dadalhin ang mga labi ng piloto sa landing zone ng helicopter ng rescuer at ililipad patungong Kawayan City. Tutulong naman sa investigasyon ang mga K9 trackers na dadalhin sa crash site. UK-inspired na pook pasyalan ating dayuhin sa Tublay, Benguet. Tunghayan sa report. Hindi na kailangan pang bumiyahe papunta sa United Kingdom para makita ang ganda ng bansa. Sa isang bayan sa Benguet, aakalain mong nasa UK ka dahil sa UK-inspired ambience. Ito ang binabalik-balikan ng mga turista sa Beacon Hill sa Tublay, Benguet. Pagdating sa lugar, bubungad na ang London's Red Telephone booth na nagsisilbing entrance ng pukpasyalan. Makikita rin dito ang pamosong King Charles High Street. Nakadisplay dito ang London Vintage Collections. Highlights sa lugar ang London Bus Cafe, English Mailbox. Pwede rin magpapicture sa Royal Guards. Ang ganda niya, tapos napakalinis. Masaya naman, presko kasi bihira lang ako makakita ng ganito sa Cavite. Ang atraksyon na ito ay pagmamay-ari ng Cordilleran na si Juliet na halos 2 dekadang nagtrabaho sa London. Noong tumama ang pandemya, inakala niyang hindi na siya makakabalik pa sa London. Kaya naisip niyang dalhin ng London sa Benguet. Kung hindi na ako babalik, at least I can share to those people who don't have the chance or who did not have the chance to go to the UK. At least man lang UK vibes, English vibes. Instant blessing sa pamilya Gidangin ang pagtanggap ng mga turista sa UK Tublay. At naniniwala ang pamilya na ang susi sa patuloy na natatanggap na pagpapala ay sa pamamagitan ng sharing of blessings. Because through sharing, I believe God is going to bless more this place. God is going to bless us more. What is due for God, due for God. Because through giving, I believe God is going to bless us more. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Trio singers na P3 abangan sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ngayong umaga, pangmalakasan ng ating biritaan kasama ang pride ng Pampanga at Bulacan sa The Voice Generations Finals na magaganap na sa linggo December 10. Mga kapuso, let's welcome P3 with Carlton Hueco, RV Centeno at Tan Sultan. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, P3. Hello po. Hello po. Umaga po. Maraming salamat. Okay, unang-una, bakit P3 ang itinawag nyo sa grupo nyo? Kasi po, ang original name po namin kasi na po before is Power of 3. Kasi po, Okay. nung nasa GMA na po kami, parang tawag ko nila sabi, Power of 3, parang medyo nakakabaan po kami, parang pagbabae po yung sound kaya ganyan. Yun. At then, at the same time po, para mapaikli, madaling matandaan, kaya ginawa namin P3 na. Okay, P3. Matagal na ba kayong magkakaibigan, magkakakilala? Kailan pa nabuo yung grupo nyo? Nabuo po yung grupo namin after pandemic po. Pero nung kami talaga po ni Kuya RB,
since the 18 pa po. And si Kuya Carl po madalas po namin pinapanood sa mga singing competition sa iba't ibang online videos. Okay, kwentuhan nyo naman kami. Kumusta ang inyong journey sa The Voice generation so far? Sobrang saya. Same time, nandun palagi yung excitement every time na nagpe-perform kami. Every time na bago mag-perform, sobrang excited talaga namin na makapag-perform sa The Voice generation stage. And sobrang thankful din po kami dahil naging smooth yung journey po namin sa The Voice generations. Kayong tatlo ay may kanya-kanyang kwento ng buhay. Si Carl, dating OFW. Si RV ay kontesero. At si Tan naman ay tumutulong sa mga magulang sa pagtitinda. Sa inyong mga karanasan sa buhay, ano ang pwede nyong ibahagi sa ating mga kapuso na important lesson pagdating sa pagkamit ng mga pangarap? Ako po, siguro ang share ko na lang po sa mga viewers natin ay lahat po tayo meron mga kanya-kanyang pangarap sa buhay, hindi man sa singing, meron iba't iba. Ang masasabi ko lang ay may times na dumarating yung mga oras na napapagod tayo, napapagod sa mga ginagawa, naabutin yung pangarap, yung mga ganun. Pero siguro hindi naman masamang magpahinga. Pero kailangan mong ipagpatuloy yung pangarap mo para maabot mo. Di man ngayon, darating yung araw. Ako po, bilang sa trabaho ko po talaga is mga competitions, singing competitions. Siguro po ang masasabi ko naman po is tuloy lang ng tuloy hanggang sa makamit mo yung pangarap na laban ng Sa akin naman po, pagdating po sa pagkamit ng mga pangarap, siguro nandiyan po talaga yung matinding pagsubok. Ako po, dati pinangarap ko lang din po talaga na makatungtong sa ganitong estado po ng singing contest. Pinapanood ko lang po ito on YouTube, pero ngayon, isa na po ako sa nagko-compete. Okay, syempre, alam nga naman na tatapusin natin itong interview na ito na walang sample. Di ba, P3? So, pwede nyo ba kaming sampulan ng iyong kanta? Sige po. 1, 2, 3. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want and not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in a river. Lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. And that's the power of 3. P3, ang galing. Talagang, alam mo, nakakapanindig balahibo yung boses ng tatlo, no? Okay, P3, imbitahan nyo na ang ating mga kapuso para sa finals night sa darating na linggo. Go ahead. Ayun po, invite po namin kayo sa darating Sunday. Sana po ma-vote niyo po ang P3 by downloading GMA Network app and create po kayo ng account para mag-vote po kayo sa P3. Yes, and pwede rin niyo po kaming i-follow sa page namin sa P3 Official sa Facebook. Pwede niyo pong tingnan doon yung pinakamadaling mechanics na pwede niyong sundan. Just QR code lang po, using QR code. Nandun na po yun. Susundan niyo lang po yung mechanics. Maraming salamat. Please po, sa lahat ng taga Luzon, ayan, ilaban po natin ang Luzon at sana maiboto niyo po ang P3 sa darating na Grand Finals. Huwag niyo po kalimutang mag-register sa Kapuso Network at magkita-kita po tayo on December 10. Maraming salamat po. Thank you po. God bless po. Alright, maraming salamat, P3. Good luck! Thank you po, po, sir.
5 puntos lang ang naging lamang ng Mapua Cardinals laban sa San Beda Red Lions sa Game 1 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Nahirapan ang Cardinals sa rebounding territory. Pero dahil sa double figures ni na Escamis at Hernandez, napwersa nila ang victory. Nakakabawi kaya o makakabawi kaya ang Red Lions sa Game 2 o tatapusin na ng Mapua ang serye at tuluyan ng iuwi ang korona? Abangan ang bakbakan sa Game 2 ng NCAA Season 99 Finals, Linggo, 2 p.m. live sa GTV. Kanya-kanyang diskarte ang mga kabataang Palayanos na lumahok sa Palo Sebo at basagan ng palayok na tampok sa larong Pinoy na isa sa mga aktibidad sa pagdiriwang ng 58th founding anniversary ng Palayan City. Bukod sa Palo Sebo at basagan ng palayok ay meron ding agawan ng buko, basagan ng itlog at unahan sa paghuli ng biik. Nais ng LGU na mapanatili at mapahalagahan ang mga larong Pinoy para may pakita sa mga kabataan ang mga laro ng ating mga ninuno. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Koala Corridors pinaparami sa Australia para sagipin ang kumakaunting bilang ng mga koala. Tunghayan sa Globalita. Tinututukan ng NGO na Bungalow Koala ang pagsagip sa marsupial animal na ito na kabilang na sa endangered species. Programa nila ang Koala Corridors o pagtatanim ng mga puno na pwedeng tirhan ng mga koala sa Australia. Umaasa silang sa pamamagitan nito ay masasagip nila ang mga koala sa tuluyang pagkaubos at maging domino effect sa iba pang wildlife. Sa Thailand, isang engranding handaan ang handog para sa mga unggoy sa kanilang taunang Monkey Buffet Festival. Ginaganap ito sa pamosong Khmer Temple sa Central Thailand kung saan parang may grand reunion ang mga unggoy. Itinuturing itong sagrado, lalo't holy animals ang turing nila sa mga unggoy. Libo-libong turista naman dumadayo sa lugar para magpa-picture. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mag-register para sa live voting sa The Voice Generations Finale sa December 10. Tunghayan sa report. Sa December 10 na ang inaabang finale ng The Voice Generations Philippines sa GMA. Dito maghaharap-harap ang pambato ng parokya ni Chito na sorority, ang Music and Me ng Team Jewel Squad, ang vocal mix ng Stylebound, at ang P3 mula sa Team Believe. Pero hindi lang mga judges ang may say kung sino ang magwawagi. Maging ang mga viewer, pwedeng bumoto sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code. I-search ang GMA Network website at GMA Network app at mag-ready so that your voice could be heard. Sa The Voice Generations live voting December 10, 7:20 p.m. live sa GMA. Matapos ang success ng kanilang huling serye na Maging Sino Ka Man, naghahanda na sina Barbie Forteza at David Licauco o mas kilala bilang Team Barda para sa bago nilang serye na Pulang Araw. Ayon sa mga Kapuso Stars, sumasabak na sila sa iba't ibang trainings para sa kanilang mga role. Sa interview ni na Barbie at David, ibinahagi ng aktres na nagsisimula na sila ng co-star niya na si Sanya Lopez na mag-training ng tap dancing bilang mga vaudeville stars. Samantala bilang isang Japanese soldier ang karakter na gagampanan ni David, naghahanda na rin siyang mag-aral ng Nihongo at gun handling. Abangan ng historical TV series ng GMA na Pulang Araw. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Christmas waves a magic wand over this world, and behold, everything is softer and more beautiful. By Norman Vincent Peale, an American author best known for positive thinking. Partner, Fun Friday ngayon. Yes. Happy long weekend mga kapuso. Enjoy and keep safe mga kapuso! Mga kapuso, 17 days na lang, Pasko na!
Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Narito muli ang Coro Universidad de Dagupan. O mga kasama